One is overgiving. Alam mo po kung bakit overgiving yung sabi ko? Kasi tayong mga OFW, ang lalambot po kasi ng mga puso natin kapag once na yung family po natin na sinabi na, Neng, ganito, walang pambayad sa ganito, wala kaming pambili. Tayong mga OFW, ang bilis natin na antig ang mga puso natin. So, which is, natutulungan natin po sila, pero mali po pala yun. Kasi, napakaano po natin na yung ganung pamamaraan, hindi natin sila nabibigyan ng, alam mo yun, na maghanap sila ng paraan na isipin po nila na yung paghahanap po ng pera sa ibang bansa is hindi madali. Kumbaga, tinuturuan natin sila na hindi na sila magbanat ng buto, ganyan. So, mag-isip po sila kung paano din po sila makakasurvive. Hindi po tayo kasi mga OFW, so bigay po tayo. Yung alam mo yung kulang na lang mismo budget mo, ibibigay mo talaga siya. Kasi tayo talaga, pagka inisip po natin yung family, is family po talaga. Gusto natin silang tulungan, ganyan. Kasi ako bilang isang OFW, ganun po kasi ako. Hindi ako sa, yung pagka inisip ko talaga as family po talaga. Kasi mapagmahal po talaga ako. Pero yung puso ko po talaga, as in durog na durog pagdating dyan. Kasi todo bigay po talaga ako, hindi ko talaga siya mapigilan na, lalo na pagdating ko po sa anak ko, ganyan, lalo na sa magulang ko. As in, hindi po talaga ako nagdadalawang isip na magbigay. And then, ayun, kahit minimum allowance ko na lang, konti na lang po matira sa akin. Kahit, alam mo yun po yun, minsan yung duration po ng sahod, 1 month pa lang po yung pumapatak. Pero yung budget mo talaga, pang 1 week, one day na lang po talaga siya. Kasi as in, naando na po talaga, lumilipad po talaga yung pera. Sobrang bilis lang po ng alam mo yung pagiging pusong OFW mo, pagka gusto mo tumulong talaga, tutulong ka. Pero ang sakit kasi hindi mo pinaparealize sa kanila na mali pala yung ginagawa nila. Kasi ikaw, nagbabanat ka ng buto, sila humihingi sila sa'yo ng pera. Hindi mo na-realize na ang tamad-tamad na pala nila, ganon. Kasi sobrang na nila umaasa po sila sa iyo na ikaw, malaki, iniisip nila na sa ibang bansa ka, sobrang laki ng sinasahod mo. Totoo yan, malaki yung sinasahod, pero hindi po nila alam may expenses ka din, ganyan, and then marami ka din pong bayarin, kagaya ng, pagkain mo din, door fee, whatever, kasi mga OFW, meron din po talagang pinagkagagastusan din. Hindi lang po talaga sa pagpapadala. Yung pangalawa po is financing. Bakit ko nasabing financing? So, tayong mga OFW minsan, may mga best friend tayo, di ba? May mga sika mag-anak, ganyan. Ang babait, sobra kabait. Pero yung sika mag-anak pala yung sinasabi sa'yo, pwede ba ako pahiram dyan? Pero ang hirap. Alam mo yun. Pero ikaw sabi mo, sige, kadugo ko naman yan. Ikaw naman si hugot ka agad. Hindi mo naisip na, wala na pala akong ibibigay. Pero, kahit wala kang ibinibigay, gumagawa ka pa ng paraan. So, yun yung isa pang na-realize ko na pagkakamali ko bilang isang OFW. Online pag-ibig. Sana all. Online pag-ibig. So, ayun, napaka-legit po yan sa mga OFW. Alam mo, tayong mga OFW, nararanasan natin yung na-homesick tayo, tapos naghahanap tayo ng kalinga ng ating mga mahal sa buhay na hindi naman naibibigay kasi malayo sila. So tayo naman mga OFW minsan nagiging pokmaro. Kumbaga, marupok in term. Ayun. So, napakaano po yun. This is sobrang kamalian kasi tayo minsan OFW, yun, naghahanap tayo talaga ng presence ng ating family. So, minsan, hinahanap po natin sa mga ibang tao yun. So, nagkakaroon po tayo ng karelasyon sa ibang tao. Pero, it's a big no po para sa ating mga OFW doon na sana ma-realize natin na pumunta po tayo ng ibang bansa para magtrabaho and hindi po para maghanap ng ibang karelasyon na hanapin po natin yung attention ng isang pamilya na parang matustusan lang po yung, alam mo, yung pangangailangan ng isang tao na magkaroon ka ng
mapulfill ba yung bilang isang pagkatao mo. Business mindset. Kasi bilang isang OFW, tayo nagtatrabaho tayo sa ibang bansa, sacrifice natin yung lahat ng oras. So, magiging papasok sa atin yung pera. Kasi yung money involved na sinasabi natin, minsan tayo, ang dami nating pinagkakagastusan. So, dapat yung kada sentimo ng ating pinagpapagurin sa ibang bansa, magkaroon tayo ng kahalagahan doon. In terms na magkaroon ka ng negosyo, ganun. So, yung negosyo, hindi ka lang aasa sa sahod mo, ganyan. So, pagka umuwi ka naman ng Pinas, if ever na magkaroon ka ng negosyo, at least, wala ka man naipon sa ibang bansa, sa Pinas, may dudukutin ka. And the second one is, mama ka sa mga community. Community business mindset. Bakit? Doon ka mamumold eh. Alam mo yung, ang hirap kasi, kapag kayong mga kasama mo, gastos dito, gastos dyan, hindi mo kontrolado yung sarili mo. Alam mo kapag yung kasama mo mga business mindset, iba yung natutulong nito sa'yo eh. Although kahit malayo sila, ramdam mo yung pagiging bilang isang pamilya. Napipil mo dun yung pangalawang pamilya mo na sila. Kasi may time na yung mga community na yan, sila yung magpaparealize sa'yo na ang pagiging isang OFW, hindi biro. Sobrang hirap and kailangan mo talaga na magkaroon ka ng ganyang community na tutulong sa'yo. Ipaparealize sa'yo kung gaano kahalaga, hindi lahat ng pagiging OFW, dyan mo makukuha yung pangarap mo. Minsan ma-realize mo na, oo, naandun ka sa ibang bansa, kumikita ka ng malaking pera. Pero, yung malaking pera na yun, ang bilis lang maubos. Pero kapag nagkaroon ka ng isang community, business community, napakalaking tulong yan sa'yo. Doon ka tuturuan ng financial literacy. Yung pangatlo ko po is, maging matapang ka sa sarili mo. Bilang isang OFW, wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo lang mismo. So, pwede ko pong ipasok dito yung karanasan ko bilang isang OFW na ako po is na-accident dati. So, inisip ko lang po kasi noon, wala tutulong sa akin, kundi sarili ko. Inano ko po talaga na ma-build yung sarili ko na tumayo mag-isa. Hindi po ko aasa sa ibang tao kasi walang ibang tutulong sa'yo. Mahirap kasi OFW ka. Ang pamilya mo, malayo. Mga kaibigan mo, meron nandyan sa'yo tutulong pero hindi ka nila as in talaga matutulong. Kundi sarili mo lang talaga mismo. Kaya ikaw, kung isa kang OFW, gawin mo to para sa sarili mo. Tapangan mo and huwag kang umasa sa iba.